Si Kristo naging tao, Hari ng langit at mundo, sa Kanya'y manalig tayo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Matapos mapakain ang 5,000 lalaki, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa. Samantalang pinauwi niya ang mga tao. Pagkaalis nila, siya'y umahon sa burol upang manalangin. Sumapit ang gabi. Nasa laot na noon ang bangka. Samantalang si Jesus ay nag-iisa sa katihan. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad, sapagkat pasalungat sila sa hangin. At nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Lalampasan niya sana sila, ngunit nakita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng tubig, kaya't napasigaw sila. Ang akala nila'y multo, at kinilabutan silang lahat. Ngunit agad niyang sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Lakasan ninyo ang inyong loob." Sumakay siya sa bangka at tumigil ang hangin. Sila'y lubhang nang gilalas sapagkat hindi nila nauunawaan ang nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manatili po munang nakatayo ang lahat. Magsiupo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayong lahat ay naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, at pagpapalain tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Dapat siyang tumaas. Wala pa si Father Jade, pero sabihin niyo kay Father Jade, sinusunod ko ang kanyang bilin. Ulitin nga natin, dapat siyang tumaas. Ako na may bumaba.
mga kapatid kong pari, salamat po kay Father J. Likwana ng ating butihing rektor at kura paroko sa paanyayang ito, ang kanyang mga katuwang na pari, at mga iba pang paring kasama natin ngayon sa misa. May mga kasama po ako ngayon na mga taga-Bataan pong pari na convert ko na ho yata, sana na maging mga deboto rin. Kaya nandito po rin sila, Father Ton, Father Raymond, Father Almar, at kayo pong lahat na mga minamahal kong kadeboto. Tayo'y naririto upang patuloy na magpasalamat, walang hanggang pagpasalamat, at upang tayo rin ay pagpalain ng ating Panginoon. Kaya sabihin nyo nga sa katabi nyo, pagpalain ka ng Diyos. Ang gustong pagpalain ng Diyos, taas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At parinig nga natin, Viva pong Jesus Nazareno! Dahan-dahan lang po, no? Baka maubos na tayo, malayo pa ang piyesta. Muli ako'y nagpapasalamat na makabalik muli dito upang magdiwang ng ika-8 araw ng ating pagnonobena. 8 araw, isa na lang, piyesta na. Isa na lang, babahana ng biyaya. Amen? At sa diwang ito, napaisip tuloy ako na hindi ko alam nung nag-imbita si Father Jonathan at si Father Jade, ika-8 araw, kaya sumagi po sa isip ko yung 8 at 8. Hindi ko alam kung mag-8-8 ako mamaya. No? Pero sa mga mamamasan, pag narinig nila ang salitang 8, ay kinakabahan na sila at natatakot. Sapagat alam natin, kapag sa translasyon, humayaw na ng 8, ang ibig sabihin nun ay nabubuhol na ang lubid. Kaya dapat, ano raw ang gagawin para mawala yung 8, makalag yung buhol? Itaas. Itaas at ituwid ang lubid. Dahil delikado pag nag-8 ang lubid, may masusugatan, may masasaktan. Kaya ang solusyon, itaas ang lubid. Sapagkat ang pagtaas ng lubid ay tanda ng pagmamalasakit at pag-ibig. Kasi bakit ba nag-8? Pag nagkakanya-kanya na, pag naghihilahan na, pag nagbabalyahan na, pag nagiging makasarili na. Kaya nag-8. Kaya ano ang sagot uli? Itaas. Pero hindi lang talaga lubid ang itinataas. Ang pagtaas ng lubid ay tanda lamang na ang tunay nating gustong itaas ay si Jesus Nazareno. Dahil sabi ko nga po, pag tinaas ang lubid, ibig sabihin nun, magmamalasakit ako, magmamahal ako, hindi ako magiging makasarili. Hindi ako magiging pabida. Kaya nga, di ba, itong taon na ito ang ating tema. Dapat siyang tumaas at ako na may bumaba. Kaya nakita nyo, ang itinataas ay si Jesus Nazareno, katulad ng lubid na yon. Hindi tayo ang dapat tumaas. Hindi naman tayo ang bida. Hindi tayo ang dapat sumikat. Hindi tayo ang dapat makita. Kaya nga, sinikap ko po mula nang dumating ako dito noon sa Quiapo, ibalik natin yung talagang original na debosyon, yung original na pamamanata, na lalo na sa translasyon, ang kitang-kita, ang talagang nangingibabaw, ang talagang nasa itaas, hindi mga ihos, hindi mga alagad, hindi mga deboto, hindi kung sino-sino, kung hindi si Jesus Nazareno. Para naman, lalo na yung hindi makalapit sa andas, makita pa rin siya.
Alam niyo po, tandang-tanda ko nung nung 2 taon nang nakakaraan, may nagpadala po sa akin ng isang video. Meron pong matandang nanonood nung translasyon. Di siya makapunta sa Quiapo, nasa bahay lang ho siya. At nung nanonood siya nung TV, at nung nakita na niya, malinis, walang nakaharang sa andas, at kitang-kita ang Pong Jesus Nazareno, alam niyo po ginawa nung matanda, tangan-tangan niya yung panyo, pinupunasan niya yung TV. Pinupunasan niya yung Poong Jesus Nazareno na napapanood niya. Kaya nakita niyo po, pag bumababa tayo, nagbibigay ng sarili, nagpapaubaya, mas marami pang deboto. At alam niyo, naniniwala ako, yung bumababa ang lalong pagpapalain. Yung bumababa ang lalong babasbasan. Yung bumababa ang lalong paghihimalaan ng Pong Jesus Nazareno. Amen? Kung kaya nga itong pagtaas ng lubid at pagtaas ng Pong Jesus Nazareno, paano raw ito mangyayari? Hindi lang naman ito itataas mo yung kamay mo. Hindi lang naman ito yung sisigaw tayo ng biba, kundi ang pagtaas kay Jesus Nazareno ay pagtaas din ng pag-ibig at pagmamalasakit. Upang tumaas si Jesus Nazareno, kailangan may pag-ibig sa ating puso. Kaya nga sabi sa unang pagbasa, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero pag tayo'y nagmamahalan, makikita natin ang Diyos. Sino ho dito ang gustong makita ang Diyos? Sino ho dito ang gustong pagpalain ng Diyos? Pumalakpak ulit tayo ng malakas. Kaya dapat matuto kang umibig. Sabihin mo sa katabi mo, kaya magmahal ka na. Sa kabila sabihin mo, patawarin mo na. Iyon ang sukatan ng pagmamahal. Pag nagpapatawad ka na, pag tumutulong ka, pag naglilingkod ka, pag nagpapaubaya at nagpapakumbaba ka. Kaya nga, kailangan natin ang pag-ibig. Kailangan natin upang maging isang tunay na deboto, ito ang manatili sa atin. Meron pong isang tula o kanta. Natitiyak ko, marami sa atin katulad ko, hindi na natin inabot. Pero siguro si Father Paul at si Sister, inabot nila tong kantang ito at iba sa mga kadeboto natin. Sabi raw po nung kantang ito at tulang ito, o pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat ng kasawian, masunod lamang ang minamahal. Ayan. Halata ang mga matatanda, alam pa rin nila ang kapangyarihan ng pag-ibig. Pag ang pag-ibig daw nasa puso ng isang deboto, hahamakin ang lahat. Susuungin ang lahat. Kaya nga, may kasabihan tayo dito sa Quiapo, deboto lang ang nakakaunawa sa kapwa deboto. Deboto lang ang makakaunawa. Bakit kayo nandito ngayon? Ang sikip-sikip, ang init-init, ang dumi-dumi, ang hirap-hirap, ang layo ng lalakarin. Pero pag may pag-ibig, hahamakin ang lahat. Kung kaya nga't mga kapatid, ang tunay na pag-ibig ay kapag pumapasok sa puso natin ang pag-ibig ni Jesus Nazareno. Hindi ang pag-ibig ng mga love team. Hindi ang mga pag-ibig na napapanood natin sa mga teleserye at telenovela. Hindi yung pag-ibig lang ng mga love songs, kung hindi ang pag-ibig ni Jesus Nazareno. Isang pag-ibig na bibigyan tayo ng lakas, harapin ng unos, tapang upang lumakad sa dilim, at pananampalataya upang magtiwala kahit hindi malinaw ang daan. Kaya nga sa ebanghelyo natin ngayon, narinig natin yung mga alagad
nasa bangka sila, biglang bumagyo. Binabayo sila ng mga unos at mga alon. Pero nagpakita si Jesus sa Nazareno. At anong sabi ni Jesus sa Nazareno? Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Mga kadiboto, kaya ka pinagsimba ngayon ni Jesus sa Nazareno, siguro nga ang bigat-bigat ng daladala mo ngayon sa buhay. Siguro nga hindi mo alam kung gagaling ka, gagaling ang asawa mo o anak mo. Di mo alam kung tatanggapin ka sa trabaho. Di mo alam kung ano ang kinabukasan. Di natin alam kung ano mangyayari sa bayan natin. Kung magkakaroon ba talaga ng katarungan. Mapapanagot ba talaga yung mga tiwali at mga magnanakaw at mga sinungaling at mga mararahas. Pero ngayon, sinasabi sa atin lahat, huwag kayong matakot, si Jesus ito. Sa gitna ng unos, darating si Jesus Nazareno. At ito ang ating pinangahawakan. Ang isang deboto, hindi natatakot dahil matapang. Lagi kong pinapaliwanag po yan sa Bataan. Hindi naman patapangan dito sa Quiapo. Kasi nung nakita nila ako, siguro sabi niya, siguro pa, Bishop, ang daming siga doon. Dami sigurong mga nakakatakot doon. Ang tunay na deboto, hindi natatakot dahil matapang. Hindi natatakot dahil siga. Hindi natatakot dahil malakas. Hindi yun ang dahilan kung bakit hindi natatakot ang tunay na deboto. Hindi natatakot ang tunay na deboto sapagkat alam niya, hindi siya iiwan ni Jesus Nazareno. Alam niya, mahal na mahal siya ni Jesus Nazareno. At alam niya, mabigat man ang krus, ang kasama niyang pumapasan ay si Jesus Nazareno. Amen? Kaya nga't mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin na sa ating buhay, papasukin natin ang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga uli sa unang pagbasa, ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga, ang tunay na umiibig, nasa Kanya ang Diyos. Pero ibang klaseng pag-ibig ito. Hindi ito yung pag-ibig sa sarili. Hindi ito yung pag-ibig na kabig ng kabig. Hindi ito yung pag-ibig na pataasan at payabangan at awayan kung sino ang pinakamataas. Ito'y pag-ibig na nagpapakababa katulad ng ginawa ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga sa pagpapatuloy ng misang ito, ating ipagdasal na sa pagdidebosyon natin, buksan natin ang ating puso. Sino pa yung dapat nating ibigin? Sino pa yung dapat nating patawarin? Sino yung dapat nating lapitan para humingi din ng tawad? Sino pa ang nangangailangan ng ating pangunawa at pagtulong? Ito sana, hindi lang yung sakripisyo natin ng pagpunta sa Quiapo, pagdalo sa traslasyon, ang maialay natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Opo, darating ang panahon, at siguro nga ngayon, sa iba sa atin, nangyayari na, nagkaka-otso-otso, nagkakabuhol-buhol ang buhay natin. Yung pamilya mo siguro ngayon, yung negosyo mo, yung personal mong buhay, nagkakabuhol-buhol, di mo na alam papaano. Ang sinasabi sa atin ngayon ni Jesus Nazareno, itaas lang natin siya sa buhay natin sapagkat kasama natin siya anuman ang mangyari. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririyan po kayo lagi upang ipaalala sa amin sa gitna ng mga buhol, mga otso, mga pagsubok at krus sa buhay, hindi nyo kami iiwan. Lagi kayong naririyan, naglalakbay kasama namin. Kung kaya nga't sana po,
ang aming pagdedebosyon ay maging wagas na pagbaba. Pagbaba ng sarili, pagbaba ng kasalanan at kasamaan, pagbaba ng mga humahadlang sa amin upang makalapit sa iyo at maipakita ka sa lahat. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan at turuan niyo po kaming magmahal, magmalasakit at maglingkod ng tunay, sapagkat ito ang maghahatid sa amin sa kaligtasan at pagpapala. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.